Dumami ang Christianity sa Pilipinas bilang nagpapatunay na ito ay mga reliyoso at nagpapatunay rin na ito ay negosyo. Reliyoso at negosyo. Isa dito magpapatunay sa inyo mga kapatid. Nakakita kayo doon nagbibinta dito ng mga magagandang babae, bata pa, 18, 20, magaganda. Ang gandang-gandang itsurang may dala-dalang mga buyot. Buyot sa Bisaya. Ano tawag na ito? Bag ba? At nagbibinta ng, ano? Kakanin. Kakanin. Ha? Bayong. Alam ninyo? Bayong. 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 Ginagamit pa niyan ni Willie Villamin noon. Yung bayong. Okay. Ha? Nagbibinta ng ano? Yung alam niyo, hindi yan para sa kanya. Para yan sa kanyang relihiyon. Sino? Membro niya ni Kibuloy. Ha? Kibuloy yan. Si Kibul ba? Kibuloy. Oh. Membro yan. Tapos hindi sila magsalita ng laban sa kung bigyan mo silang istorya laban kay Kibuloy, hindi sila makikinig dahil pag mag-istorya daw sila, maririnig daw ni Kibuloy. Ha? Ang income niyan kay Kibuloy yan. Okay. So gusto sana akong bibili noon, kay Kibuloy pala, ang yayaman lang si Kibuloy. Okay? Anong relihiyon sa Pilipinas na walang negosyo? Maliban lamang sa Islam. Sa Islam, Friday, wala ka makitang koleksyon. Pamatay, libre, binyag ay libre, magmuslim ka, libre, sa panahon ng Friday, magsimba ka, libre, walang bayad, walang membership fee. Sa ibang relihiyon, maghanap kayo ng relihiyon ng Christianity na hindi nangulikta ng pera. One Christianity na hindi nangulikta ng pera. Ma-born again, may Iglesia ni Cristo, ma-Jehovah's Witness, ma-Katoliko, Baptist. Tingnan mo, kung sa Badista, araw ng Sabado or Linggo, kung di nangungulikta ng pera. Papapula ko ng liig kung yung relihiyon na yan ay walang koleksyon. During meeting, kung walang pangungulikta. Ang tanong, yun ba ang tinuturo ni Jesucristo? Tuwing meeting sa kanyang mga apostolis, nagkita-kita si Jesucristo sa kanyang mga apostolis. Kaagad ba si Kristo ay nangungulikta at nagbibigay ng sobre? Sino bang nangangailangan ng pera? Si Jesucristo o tayo? Sino mas mahirap? Si Jesucristo o tayo? Sabi na hindi man nangailangan ng pera si Jesucristo. Bininta nga si Jesucristo Hindi na nangailangan na si Jesucristo. Bininta nga si Jesucristo. At sa kapanahon ni Kristo, may pera wala? May pera. At tinanong nga si Jesucristo magbayad ba kami ng buhis kay Cesar? Buhis? May pera na doon. Sa kapanahon ni Jesucristo. At bininta. Sino nagbinta kay Kristo? Ang nagbinta ni Jesucristo, kundi yun Romano Katoliko, yung nagbinta ni Kristo, Iglesia ni Kristo. Or baka born again yung nagbinta ni Jesucristo. Bakit? Kasi, ang tagasunod daw ni Kristo, tanungin mo ang Katoliko, ang Katoliko ay tagasunod ni Kristo. Okay. Sino bang tagasunod ni Kristo? Apostolis. Di po ba? Si Judas, apostolis hindi. Kung ang mga apostolis ay yan ang tagasunod ni Kristo at sila ay born again yung nagbinta ni Kristo, ay Katoliko yun. Kasi sabi nila, mga apostolis daw ni Kristo, mga Romano Katoliko. Ay kung sasabihin naman na hindi, ay bagong labas lang yan. Wala pala yan sa kapanahonan ni Kristo. Sabihin ko, ang nagbinta ni Kristo, Iglesia ni Kristo. Sabi niya, hindi, walang Iglesia ni Kristo. Ay pike pala yan. Hindi pa yan lumabas pala sa kapanahonan ni Kristo, ang Iglesia ni Kristo. O kung sasabihin niya nga, ang mga apostolis ni Kristo, Iglesia ni Kristo, ay kasama si Judas, Iglesia ni Kristo. Huwag niyong isiko si Judas. At ang mga Kristiyano nga sa mundo, dapat magpapasalamat ni Judas. Kung ako ngayon sa mga Kristiyano, number 1 ako magpapasalamat ni Judas. Bakit? Kasi kung wala si Judas, walang napako sa cross. Di ba? Dahil bininta siya ni Judas, si Judas ay nagbinta kay Jesucristo, nahuli si Kristo at napako sa cross, ang Christianity nagkaroon ng kaligtasan dahil sa dugo ni Kristo. Bakit? Dugo ni Kristo? Ay kung ako si Judas, naligtas yung milyon-milyon na mga Kristiyano. Kung ako si Judas, sasabihin ko, Panginoong Jesucristo, niligtas mo yung mga Kristiyano, may kasalanan, sabi ang dugo mo ay naglinis sa kasalanan. Kung ako si Judas, nalimutan mo si Jesucristo, mas malaki yung kasalanan ko. At yung mga milyon-milyon naligtas sa iyong dugo.
Nalimutan mo ako, Jesucristo, na akong nagbinta sa'yo? Ha? Sa dugo mo, niligtas mo ang milyon, ako hindi. Unfair naman. Na kung it's logical, by the blood of Jesus Christ, those people are saved, therefore Judas also will be saved. Si Judas also, maliligtas. Na kung totoo kung maliligtas man si Judas, ay ang ibig bang sabihin si Judas at si Jesucristo ay kasama kumakain sa langit? Let us think. Mayroon yatang mga loopholes, di ba? Loopholes. Sabihin naman nila, si Jesucristo ay mahal niya ang tao, siya ay nagpakamatay, alang-alang daw sa kaligtasan ng mga tao. Si Jesucristo daw nagpakamatay. Tinanong ko naman, ano ngang English nagpakamatay? Ha? Di ba naririnig natin, si Jesucristo ay nagpakamatay, binigyan niya ang sarili niyang dugo sa pagmamahal sa tao. Si Jesucristo ay nagpakamatay. Kung sabihin, tanungin ko naman, ano ang English na nagpakamatay? Ay suicide. Ay dodong. Hindi ba kasalanan mag-suicide? Juga-juga mo na. Ay binuwang na do. Mag-ikog ka. Hikog mo na. Suicide, hikog. Ano? Mag-impress. Okay, mag-Muslim ka. Gwapong batang bata pa mag-Muslim. Ha? Nabasa niya. Nabasa mo? Dito. Dito. Na-review mo na. Ha? Siya, nagbasa. Halika dito. Ang ganda itong Alhamdulillah. Binata o dalaga? Binata o? Binata. Okay, alhamdulillah. Ito yung mga dalaga. Baka masipyat kayo pag titig ha. Huwag nyo akong titigan. Okay. Kasi hindi ko kayo aatrasan. Kahit matanda na. Okay. Pag ikaw ay isang mag-Muslim, tanggap mo nga si Allah ang Diyos, si Jesucristo ay sugo at propeta, tanggap mo nga si Muhammad ay katapusang sugo. Ay, hindi ka po maging Muslim kung hindi mo tanggapin, yakapin si Jesucristo. Bilang sugo, hindi siya anak. Kasi ang Diyos walang asawa. Yung sabi nila anak daw si Jesucristo sa Diyos, hindi yon. Dahil ang Diyos hindi nag-aasawa. Salita lang yun nila. Pero wala kang mabasa, nagsabi si Jesucristo, ako ay anak ng Diyos. Oy, magaling sa Biblia. May Biblia ko dito. Ipakita ngayon sa Biblia nga si Jesucristo nagsabi, ako ay anak ng Diyos. Wala. Sabi-sabi lang yan. Wala si Jesucristo nagsabi, ako ay anak ng Diyos. Kung may anak siya, asawa. Okay, ito. So, sabihin mo ito sa Arabic, pagkatapos Muslim ka na, saan ka sa atin? Sa Cavite, sir. Sa Cavite. Sandali pala. Pangalan? Jason po. Jason. Apelyido? Villegas. Jason, the Friday the 13th, Jason yung nagdala nun. Alhamdulillah. Okay, Jason. Okay. So, sundan mo ako, ha? Bismillah. Ashhadu. An. La. Ilaha. Illallah. Wa ashhadu. Anna. Muhammadan. Abduhu. Wa rasuluh. Wa ashhadu. An. La. Ilaha. Illallah. Wa ashhadu. Anna. Muhammad. Rasulullah. Wa ashhadu. Anna. Isa. Abdullah. Wa Rasulullah. Takbir. Allahu Akbar! Takbir! Welcome. Allahu Akbar! Inshallah, brother. Yan ay nagbabasa lang siya. You give him nagbabasa lang siya at nag-Muslim, alhamdulillah. Okay. Dito, pag mag-Muslim, ang mag-Muslim dito niyakap. Walang tribo dito, walang nasyon. Ma-Hindu ka makuan ka na Pakistani ka, ma-Bangladesh, yakap ka. Tiisin mo lang ang amoy. Dahil baka pa Muslim mo na, alhamdulillah. Pag lalaki din ang magyakap. Kung babae, yakapin yun, siguro, bawal din. Babae din ang iyakap. Okay? So, Muslim na siya. Walang chichiburitse. At Ahmad, kunin mo yung ID at yung cellphone number. Madali lang mag-Muslim. Okay? So, continue tayo mga brother. Ito ay talagang gagamitin na natin ang ating utak dahil alam mo, nag-Kristiyano tayo sa Pilipinas. Lahat ng nag-Kristiyano sa Pilipinas ay nag-Kristiyano siya dahil yung parents niya ay Christian. Tanungin mo yung Kristiyano, bakit ka Kristiyano? Ang sagot, kinagisnan ko. Kinagisnan, karamihan, kinagisnan. Okay? Yung mga taong nagsabing kinagisnan,
May rason yun sila. Yung nagsabi na kinagisnan, may rason. Kung ang yung mga tao na yun ay bata pa. Bata pa ba? Bigula ka pang isip, kinagisnan mo, it's okay. Bang ganun, naglalaro ka sa bahay-bahayan, ay manika-manika, kinagisnan ka na ganun eh. Pero sa edad nga ako ngayon, magbahay-bahayan ako, sa edad ko ngayon, nag-30 anyos, 20 anyos na kayo, magbahay-bahayan kayo, may tatay-tatayan, may nanay-nanayan, sira ulo yata ito. So kinagisnan lang yun, sabihin mo kinagisnan lang yun nga ganong ginagawa dahil mga bata pa. No problem. Pero pag lumaki na tayo, hindi na dapat kinagisnan ang isasagot eh. Dapat gagamitin natin yung utak natin. Bakit? Yung unang mga ninuno natin, wala silang choice. Bakit? Sa una, pagdating ng mga Espanyol sa Pilipinas, mga Spaniards na mga Kristiyano, pag hindi sila mag-Kristiyano, patay. Nung unang araw, pag hindi ka marunong, yung lula nyo, tanongin yung lula nyo, pag hindi marunong mag-cross, ano ba yung cross? Ganon? Sa ngalan sa Ama, nasa sunod sa tiyan ba yun? Sa anak? Sa Espiritu Santo. Noong pag hindi ka marunong yung 25 yan, tanongin yung lula nyo kung nagsisinungaling ako. Kasi yung lula ko, nabutan ko pa. Lula, nabutan ko pa. 25 daw, pag latigo, pag hindi ka marunong ng ganon, yung sabi nga, Hail Mary, full of grace, ano ba yun sa Tagalog? Mama Maria, napuno ka sa grasya. Sa Bisaya man siguro to. Inahang Maria, napuno ka sa grasya, bulahan ka sa babaeng na tanan. Dili mo na memorize ng panahon sa Espanyol. Latigo rin. So unang panahon, pag hindi ka lumuluhod, lahat ng mga Muslim noon na hindi tumatanggap or mga nitibo, mga katutubo na hindi tumatanggap, patay sila. So napilitan sila nga mag-Kristiyano. Napilitan silang mag-Kristiyano para malibre ang buhay nila. May rason. Sa Islam, may rason. Saan gusto mo? Mamatay ka o mag-Kristiyano? So, may rason sila. Pero tayo ngayon, may rason pa? Wala ka ng rason mag-Kristiyano. Gamitin natin ang utak. Bakit mag-Kristiyano ka? Kung tayo ay sumusunod ni Kristo, ang tanong ngayon, si Kristo po ba ay nagtuturo ng Christianity? Nagtuturo po ba si Kristo na magdasal kayo ay maganito? Okay. Nagtuturo po ba si Kristo nga tuwing Sabado or tuwing Linggo ay mangungulikta kayo ng pera? Nagtuturo po ba si Kristo nga may sekundary, may espesyal, patay, binyag, kasal? Nagtuturo po ba si Kristo na ganon? At sa kapanahonan ni Kristo, nagtuturo ba si Kristo, buklat tayo ng Biblia at basahin natin Genesis, Exodus, Leviticus, Mateo, Marcos, Lucas. Nagtuturo ba si Kristo? Nagbubuklat ba ng Biblia, did Jesus Christ open the Bible during His time? And He was reading Matthew, Mark, Luke, and John during the time of Jesus Christ? Alam ba ni Kristo ang Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Romans, Galatians, Ephesians, down to Revelation? Alam ba ni Kristo yan? At kailan yung lumabas? Sa kapanahonan ni Kristo or centuries after Jesus Christ? Mga kapatid, lumabas yan ay decades of years. Ilan ng taon lumabas bago ang tinuturo ng Christianity. Sa kapanahonan ni Kristo, wala pong ibang tinuturo ni Kristo kundi Islam. Ano bang Islam? Pagsunod, pagsuko sa nag-iisang Diyos. Yun ang pagtuturo ni Kristo. Sabi nga ni Kristo, Our Father, Ama namin, Our Father which art in heaven, hallowed be your name. Thy kingdom come, thy will be done. Ang iyong kagustuhan ang masusunod. Thy will be done. Ang iyong kagustuhan ang masusunod. Ang ibig sabihin, Islam. Tingnan mo nyo sa dictionary. Tingnan nyo sa mga encyclopedia. Ano bang Islam? Kasi imposible nga sa kapanahonan ni Kristo, nagturo siya ng Romano Katoliko. Common sense nga. Basahin nga niyo kung ang yung tinuturo ngayon sa simbahan, tinuturo ba ni Kristo? Wala. Sa simbahan, maggot ng Biblia. Ephesians, Galatians, Thessalonians. Tanong, binabasa ba ni Kristo sa kapanahon niya yan?
Nagbasa ba si Kristo ng Ephesians, Galatians, Thessalonians, Revelation? Kung hindi man pala nagbasa, sa madaling sabi, hindi ang turo ni Kristo. Hindi turo ni Kristo, bakit natin ito ipinipilit sa tao na hindi pala ito turo ni Kristo? Ano pala ang turo ni Kristo? Wala ka na makita dito ang turo ni Kristo. Solid, pure. Pero parts, yes. There are parts of teachings of Jesus Christ like fasting, pag-ayuno, pagdarasal sa nag-iisang Diyos, sambahin ng nag-iisang Diyos, mayroon pang natitira dito. Pero solid, wala na po dito nga solid, pure nga katuruan ni Kristo. In fact, ang Quran iba. Ang Quran, makita ninyo dito, Arabic. Ang original nga katuruan, salita ng Diyos, Arabic. At na-memorize sa milyon-milyon ng mga Muslim, Arabic. Nandito ang Arabic, nandito ang English. Bakit? Kasi kung ako'y nag-aaral ng Arabic, nag-aaral ako ng English, makita kong English. Tama, hindi. Madali ko makorek. Tama kaya yung pagkasalin o mali? Nandito ang original eh. So malaman ko, mali yun. Kasi ganito ang sinasabi sa Arabic, mali yung pagkasalin. Okay. Dito sa Biblia. Paano mo malaman na tama yung pagkasalin? I-English lahat ang nasulat. Sa kapanahunan ba ni Kristo, nagsalita siya ng English? Sino nga magsabi dito nga English yung salita ni Kristo? Sige kayo, magdala akong labaha dito. Kung di labaha, blade ang gamitin ko. Sino nga magsabi nga si Kristo, sa kapanahon niya, nagsalita siya ng English? Dito ngayon, English, kung di ba Tagalog? Ang salita, sabi ni Kristo, sabi ng iba, Aramaic. Aramaic at Arabic, the same, almost the same, Semitic languages. Hebrew, Aramaic, and Arabic, almost the same. Ang salita ni Kristo ay Aramaic. Ang New Testament, in original writing of the New Testament, is in Greek. Imagine, Greek. Si Kristo ay Aramaic, pero ang original na New Testament, Greek. Para ba ako ba? Cebuano ako. Pero original nga writing ko, sabi ng original na writing ay Arabic. Imposible naman. Cebuano ako. Ang writing ko ay original ay Arabic. Secondary lang yun. Kung si Kristo ay nagsasalita ng Aramaic at wala kang mabasa nga si Kristo nag-aral ng Greek, hindi nga siguro alam ni Kristo yung alphabet. Yung Greek nga alphabet, hindi niya Alpha, Bravo, ano ba yan? Bravo, Charlie, kanya-kanya ng mga sa Greek alphabet yan. Delta, Sigma, yun ang mga alphabet ng yung mga Greek. Hindi alam ni Kristo dyan. Okay, granting. Kung si Kristo nagsalita ng Aramaic, ang Biblia bang hinawakan ngayon, Aramaic? Ang nasulat ng New Testament is Greek. Thank you, Greek. Sabi nila, ang original writing of the New Testament, Greek. Ang Biblia ba yung ngayon ay Greek? Nasalin daw sa Latin. Ang Greek daw nasalin sa Latin. Hinawakan ba ngayon ay Latin? Sino nga mga Pilipino dito nga makapagsalita ng Latin? Siculate, Sicolorum, ang ilong mo, galagom, yung sa simbahan, di ba noon? Conciboscum, Ticorum, Sicolorum, ngayon binago na, ginawa ng Tagalog. Di ba bago lang? Sige. Di ba ngayon, pinilabas na sa Pilipinas na dapat English na or Tagalog na ang misa sa simbahan? Hindi na Latin. Alhamdulillah, nagising na. Latin. Ang ngayon, ang Biblia ngayon, Latin ba? Hindi rin. Okay. Sabi nila, ang Latin ay sinalin sa Spanish. Okay. Sino ngayon Pilipino na ang hawak niyang Biblia ay Spanish? Spanish. Sino? Puro sigo mio, cargante todos los santos. Yung mga ganyan ng salita bang nakawan, Sabi nila, torpedo, cargante, dolocos de los santos. Yung mga salita ng mga Espanyol. Sino ngayon Pilipino naghawak ng Spanish na Bible? Wala rin. English. Alhamdulillah, nakapag-aral tayo mga Pilipino ng English. Lahat tayo mga Pilipino, nakapag-aral tayo ng English. Kahit wala tayong elephant, mayroon tayong elephant.
pero wala tayong elepante. Oo, mayroon sa zoo. Ha? A, apple. Mayroon na, imported apple. Ayaw ko sa Baguio, mayroon na bang apple? Di ba? B, ano? Baboy. Mas may baboy sa atin. Ano bang B? Ha? Babon? May babon ba tayo? Unggoy lang na. Okay. May sa atin ba, masyado tayong niloko yung mga, mga Bisaya at saka mga Tagalog. Okay? So mga kapatid, kinagisnan, hindi na pwede magamit. Gamitin natin ang utak natin ngayon. Ano ba talaga ang tama at tunay na relihiyon? Kung tama ang Islam, mali ang Christianity. Kung tama ang Christianity, mali ang Islam. Common sense, hindi pwede pareho eh. Kung sabihin natin nga, pareho lang ng relihiyon na yan. Sandali nga. Pareho ba yung dalawa? Dito, bawal ang baboy. Sa Muslim. Sa Kristiyano, pwede kainin ng baboy. Dito, bawal ang aso. Dito, hindi bawal ang aso. Pwede mong kainin, pwedeng hindi. Dito, pwede mag-asawa ng 4. Dito, hindi pwede mag-asawa ng 4. Dito ay pupunta Friday. Dito, Linggo. Hindi pareho talaga. Siya lang ang Diyos. Si Jesus ang Diyos. Ay, hindi pareho. Kung sasabihin mo nga pareho, ay dreaming ka dudong, tulog ka, hindi talaga pareho. So, it's either be, tama ang Christianity, mali ang Islam. Or, tama ang Islam, mali ang Christianity. Okay. Pero hindi ako mag-judge saan ang tama dahil unfair naman. Okay? Pero alam niyo, nung Muslim na ako, mahaba na nga ang balbas eh. Pero hindi ko na lang sasabihin, akin na lang yun. Pero, ganito kayo nang mag-judge. Batas, sino ang tama? Sa Islam, magdasal ka ng 5 beses sa isang araw. Pag hindi ka magdasal, ikaw ay nagkakasala. Di po ba? Sa Christianity, as you like. As you like. Sa gusto mo lang. Pwede kang magdasal, 5, 1, wala, pwede. Magdasal ka sa Christianity, as you like. Sa Muslim, ang pananamit sa babae, mayroong ethics pananamit ang babae. Paano manamit ang babae? Dapat hindi transparent, hindi pumuputok, hindi pumuputok, okay? Talagang ang babaeng Muslim nagtatakip ng buhok, pag hindi siya sumusunod, hindi siya tunay na Muslim. Hindi siya, Xerox siya na Muslim, photocopy. O sabi natin, peke na Muslim. Pag ang Muslim talagang na tunay, ay sumusunod sa batas ng Islam. Tungkol sa pananamit. Ang Christianity, tungkol sa pananamit, as you like. As you like sa pananamit. Sa patay, sa Muslim may batas ang patay. Dapat may batas, ipairal sa patay. Ang patay ay bawal tanggalin ang bituka, ibalsama, bawal ang patay. Bawal susunugin sa batas ng Islam. Sa Christianity, tungkol sa patay, as you like. Social na ngayon, sinusunog na. May social na ba? Nandun na sa garapa. Dalahin yung tapos i-cremate, pag-uwi, social na. Saan si daddy? Ay sabi na, si daddy, nandoon na, dahil sa altar. Social na eh. Sa Muslim, hindi yan pwede. In Christianity, ano yung patay nyo? As you like. Okay. Tingnan natin kung saan ang tama, hanggang as you like. Okay? Tungkol naman ba rin sa pagdadasal, ang mga Muslim ay may sinusunod na pagdasal. Paano? Nakatayo, ang noo ilalapat sa lupa, uupo, tapos sujud, balik. Mayroong sinusunod, paano magdasal? Sa Christianity, paano magdasal? As you like. Pwede kang magdasal makaupo, pwede kang nakaluhod, pwede kang nakatayo, pwede kang aawit, pwede kang tutula, pwede kang maggitara, pwede kang magsimbal, pwede kang magkumbo. Tungkol sa pagdadasal, as Christianity, as you like. Grabe naman. Isa-isahin natin yung as you like. Nako brother, saan kaya ang tama? Itong batas na as you like, do it as you like, or itong batas na sundin mo. Pag hindi mo sinusunod, nagkakasala ka. Brad, bakit hindi ka sumasamba? Sister, hindi ka sumasamba. Wala akong gana ngayon eh. Kung gana niya, magsamba siya. Hindi wala akong gana eh. Nagkasala ka niyan? Hindi. Wala lang akong gana. Hindi daw siya nagkasala. Wala siyang gana. Nang ibig sabihin, as you like lang, pagpasok sa simbahan, sa gusto lang. Ganon. So mga kapatid, hindi yata ang tama eh. Dahil ang batas ng Diyos at ang batas ng tao, brother, iba. Kahit nga ang batas ng tao, hindi pwedeng as you like. Batas kaya ng tao. Pwede kayang as you like? Ang mayor ba, nagpagawa ng traffic lights? Intersection, mga traffic rules, ang traffic lights, binibigay ang mga traffic rules.
Tapos nang pagawa ang mayor ng traffic lights. Pagkatapos sa newspaper at television, sabi ng mayor, follow the traffic lights as you like. Pwede ba yun? Sundin nyo ang traffic lights sa gusto niyo. Ako ngayon, gusto kong pula. Shh, diretso. Ang isa naman, gusto green, hinto. Pwede ba yun? Hindi. Pag traffic lights, ang green, ang ibig sabihin, go. Pag pula, stop. Yellow, precaution. Yun talaga ang batas. Hindi pwedeng magsabi ang mayor, sundin nyo ang traffic lights. Pili kayo sa gusto nyo. Ang batas ng Diyos. Sa gusto. Bakit hindi ka nag-aayuno? Wala akong gana. Walang yan. Sa gusto lang namin yan. Mag-ayuno kami mga Kristiyano kung gusto kami. Kung hindi kami, wala kaming kasalanan. Ganun. Ang batas pala, isa gusto mo lang. Ikaw tatay, ikaw nanay. Kung may mga anak kayo, pwede ba yung anak ninyo, sabihin nyo, magpadala ka ng pera nga. Sa Puseng, nandito ka, nanay ka. Nagpadala ka ng pera sa Pilipinas. Anak, nagpadala ako ng pera sa inyo. Ito'y panggasto, pangbayad sa tuition. Itong pera na ito, pangbayad sa tuition. Gamitin nyo lang yung pera sa gusto nyo. Pwede yun? Malilito yung anak mo. Nagpadala ka ng pera para sa tuition. Tapos may karugtong na gamitin nyo ang pera sa gusto nyo. Pwede ba yun? Ikaw ngayon, mister, nagpadala ka sa misis ng budget. Misis, ito'y pangbayad sa tuition. Ito'y ating konsumo. Diyan. Pagkatapos sabihin sa misis, gamitin mo misis ang pera. Darling, mami, gamitin mo yung pera pinadala ko sa gusto mo lang. Useless yung mga lahat ng sinasabi mo. Kung ang Diyos ay nagbigay ng batas sa mundo tungkol sa pagkain, nagsabi kaya ang Diyos nga, okay, kain kayo sa gusto nyong kainin. Mabasa sa Biblia, bawal ang baboy. Nandito sa Biblia, bawal ang baboy. Bakit nagbawal ang Diyos sa Biblia? Ay, pinagbabawal niya ang baboy. Ipakain lang pala ang baboy. Ano pa? Daming utos ng Diyos. So mga kapatid, sinasabi ko ito para malaman natin sino ba ang tama. Mintras buhay pa tayo ay hindi pa po huli. Magbago ang tao. Ang huli lang po ang tao pag patay na siya. Pero kung buhay pa siya, may pagbabago pa siya. Kung nakita niya, nalaman niya na ito ang tama, hawakan niya. Sa araw ng paghukom, swerte siya. Dahil sa kanya ang buhay na walang hangganan. Wala namang taong gustong ma-imperno eh. Yung ang dahilan, lumabas ang daming-daming reliyon sa atin dahil gusto silang maliligtas. Ang problema lang, sinakyan ng negosyo. Negosyo ba? Lumaman yung mga founder. So, ito ay mga introductionist ko lang upang sa ganon kayo ay magtatanong po sa akin. Kahit ano pong tanong. Mapakla, mapait, maasim, manghang na mga katanungan, welcome po. At maasahan nyo po ako na igagalang ko po ang inyong mga katanungan. At hindi ko po ugali dito ang manginginsulto. Kasi bawal po sa Islam yung manginsulto ka sa nagtatanong. At wala pong nagtatanong na mali. Lahat pong katanungan ay tama. May sagot na mali, pero walang tanong na mali. Di ba? Walang tanong. Nagtanong ang tao noong pagkakamali. Nagtatanong Ang sagot may mali, ang sagot. Pero sa mga katanungan, walang mali sa tanong. Di ba? So, sige, magtanong kayo, brother. Tanong na kayo. Sige na, mintras may busis pa ako dahil palaos na yata yung busis ko